Pas ang mga personalidad na hindi na pinagkatiwalaan ng botante. Sa halip na magbigay linaw sa direksyon ng bansa, lumalabas sa kanilang mga pahayag ang sama ng loob ng mga karerang politikal na Yan, nalugmok matapos yan. subukang pabagsakin ng isang pamilyang patuloy na may malakas na suporta ng taong bayan. Tama. Ang tatay niya na si Marcos Jr. na talaga palang meron ng Tinago. kidney failure at kung ano-ano ng sakit, tinatago pa, no? At pilit lang talagang binubuhay ng mga panahon na yon, no? So, ang sakit ata ni Marcos Jr. Sr. noon lupus na kanyang privilege speech. Mm. Itong sinasabi niya na basura. At dapat daw na nasa basurahan yung inilabas na minority report. Wala talaga. Diba? Sabi ko nga sa inyo, pinagtatakpan nila yung the big fish eh. Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Morning, Monday na Monday ah. Ito yung mga balita ngayon. Dick Gordon, Benny Abante nanginginig na sa takot sa pag-upo ni BP Sara sa 2028. Naku. Kaso kontra kay BP Sara, bagsak sa pagsusuri. Ang kalusugan ni Ngagba, ano kaya ang kahinatnan? Ang issue ni Vitale, ibinida kung paano niya nilusot ang pagbablog sa loob ng Oblo. Naku, yari mga taga Bureau of Correction dito. Marami ang magalit. Hala, baka magalit ang Malacanang kay Atty. Topacio. Naku. Marcoleta, hinamon si Lacson ng debate sa pagbabasura sa Minority Report. Wala yan, bida-bida lang yan si Pinky. Oo, pero pag inilaban mo yan kay Senador Marcoleta, wala talagang kakaunin yan. PBBM pinayuhan ni Ate. Bakit? Okay, kasi alam nyo na nangyayari ngayon, merong sakit. Ano ang next niyan? Alam nyo, sakit ng mayayaman yan. Naku po. Sobrang yaman nyo na kasi. Tigil-tigilan nyo na ha. Yung pagpapadeliver ng mali-maletang basura, tigil-tigilan nyo na. Kaya kayo nagkakasakit dahil sa basura eh. Okay, naaraw-araw nyo eh. Galit pa kayo pag walang deliver sa isang linggo ha. Nagagalit pa kayo. Ayaw niya kay saldi ko. Diba? Unahin natin ito. Bakit nanginginig na sa takot? Muling umalingaw-ngaw ang tanong ng publiko sa kredibilidad ni Benny Abante at Dick Gordon sa tuwing sila ay nagsasalita laban kay Vice President Sara Duterte. Pareho silang mga politikong nabigo sa halalan at parehong nawalan ng pwesto matapos tahasang banggain ang mga Duterte. Sa Alam mata nyo ito, nagawan pa ng paraan itong si Abante. Pero ito si Gordon, wala talaga yan. Oo, kasi hindi na katanggap-tanggap sa Pilipino yan. Kasi pag nagsasalita yan, yung laway niyan lumalayo. Baka tumatalsik. Tsaka hindi maganda yung yung mga panukala nito. Puro to bira. Ngayon, ikaw ang binira. Na back to you. Hindi nanalo. Ngayon, gusto mo na namang sumabak sa pagkasenador. Sorry. Pag basura na. Hindi na pwede. ng marami, mahirap tanggapin bilang moral sumpas ang mga personalidad na hindi na pinagkatiwalaan ng botante. Sa halip na magbigay linaw sa direksyon ng bansa, lumalabas sa kanilang mga pahayag ang sama ng loob ng mga karerang politikal na nalugmok matapos subukang pabagsakin ang isang pamilyang patuloy na may malakas na suporta ng taong bayan. Tama. Mariing tumutol si Manila 6th District Representative Benny Abante sa posibilidad na maging Pangulo si Vice President Sara Duterte sa darating. Bakit? Takot ka na? May babalik sa inyo? Back to you yarn? Bakit sobrang takot nyo at nanginginig kayo kay BP Sara? Aalalahanin nyo lang naman yung ginawa nyo kay BP Sara eh. O yung araw-araw, halos araw-araw nyo inaatake. Mapa-hearing man, mapa-interview man, binibira nyo ng husto si BP Sara. Kaya ngayon, ang taong bayan napapaisip din. Ano kaya ang mangyayari pag kayo naman ang siningil? Ano sa palagay nyo?
Oo, meron ka pang pakwintas-kwintas. Anak ka ng bogi, oh. Taong bayan hindi maniniwala sa'yo. Dating na 2028 elections. Sa kanyang pahayag, diretsahan niyang sinabi na hindi umano karapat-dapat si VP Sara sa pinakamataas na posisyon Nako sa po. bansa at iginiit pa na mas masahol umano ito kumpara sa Sino kanyang ka ba? Ilan ba bilang mo? Isa ka lang naman. Kumpara sa milyon-milyong Pilipino. Huwag kang magyayabang na hindi na dapat karapat-dapat si Bibi Sara manalo. Ikaw ang hindi karapat-dapat. Nagawan ka lang ng kwento. Talo ka, di ba? Talo ka. Oo. Aminado ka na dyan. Talo ka. 1,000 ang lamang ni Joey Chua sa'yo. Tapos, nagulat na lang kami. Nagawan ka pa ng kwento. Nanalo ka pa. Ngayon, kumakamal-kamal na naman. Bakit? Ano sabi mo kayo? Di ba sabi ni Congressman Libiste, meron silang mga Christmas bonus. Di ba? Oo, kumakamal-kamal na naman kayo. ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Abante, I do not think she is. I do not want her to become president. If we believe that the former president is quite bad, Ikaw lang ang ayaw. Kasi nanginginig kayo sa takot kay Bibi Sara. Kami ho, ay gustong-gusto na namin makaupo para tastasin na kayo. At mawala na kayo sa pwesto. Di ba? Wala naman kayong nagawa. Tanong nyo Maynila, meron ba nagawa ito? Kita mo yung cat eye? Dalawang side may cat eye. Ano ka na ang bugi? Saan ka nakakita nun? Cat eye. Dalawang side. Dapat sa gitna lang ng kalsada yun. Diyos mio, marimar naman, oh. Sa sobrang galing-galingan, ayan, napaghalata pa talaga. is worse. Ang marahil na takot ni Abante na kapag sa 2028 si Yan, VP totoo Sara yan. na ang maging presidente, tiyak na hindi na mangyayari na kahit talo siya noong 2025 election ay siya pa rin ang pinaupo dahil sa tulong ng COMELEC. Kung matatandaan din sa tinatawag na TUWADCOM, ang buong lakas, pondo, at tirada ay ibinuhos nila sa mga Duterte at isa Yan. si Abante sa mga komite nito. Tama. Si VP Sara ay hindi nila tinitigilan simula sa confidential fund issue, DepEd issue, impeachment, at marami pang iba. Tama. Pero nang balikan siya ni Sara at Yan sabihin na. sa kanyang distrito noong 2025 na huwag iboto si Benny Abante na sinunod naman ng mga taga Maynila, Totoo ay yan. tila napikon si Abante at ito na nga ang kanyang sinasabi ngayon. Ang tanong, mula sa paghihiganti, galit, takot, at iba pa, dapat bang meron ito ang isang pastor? Wala. At kung ayaw niya maging pangulo si VP Oo. Sara, siya ba ang gusto ng Hindi dapat yan hindi sinasabi ng isang pastor. Oo, mapagbalat kayo pala. Isang ulo pong sa mundo. Dapat kayo, ayusin nyo na yung pagsiservice. Ay, hindi ka nga pala nanalo. Oo, nandaya lang pala yung COMELEC chair. Nagulat kami. Nanalo si Chua, tapos ikaw pinaupo. Diyos mio, marimar naman. Oh. Tigil-tigilan muna kami. At wala na kayong iyayabang sa taga Maynila. Baka sabihan pa kayo, mandaraya. Bakit? Ano pa yung lalaban nyo? Hindi ka naman nanalo. 'Di ba? Meron ka bang iyayabang kay Chua? Nadala lang kayo ng COMELEC chairman nyo. 'Di ba? Kaso kontra kay Bibi Sara, bagsak sa pagsusuri. Ano ito? So kung wala pang report o hindi pagganap ang report ng COA, anong pagbabasihan nila ng kanilang Tama nga reklamo? naman. Ito ang DWAY. So kung wala pang report o hindi pagganap ang report ng COA, anong pagbabasihan nila ng kanilang reklamo? So muli, mukhang ito po ay isang pasiklab dahil ito nga po ang dahilan kung bakit hindi siya nahahainan pa ng kaso para dyan sa confidential funds. Na ang issue ay nasa COA pa rin at wala pang desisyon ito. Kung walang desisyon ang COA, may presumption of regularity or presumption na ito ay still nararapat. So hanggang magkaroon ng desisyon ang COA, itong mga ganitong klaseng reklamo ay premature. Pwede naman kasuhan ang Vice Presidente ng ganun. Ang problema lang kasi, ang paggagawa ng schoolhouses, kung hindi po ako nagkakamali, ay matagal nang sinabi ni VP Inday, hindi po ginagawa ng Department of Education, ginagawa po yan ng DPWH. So kung sila ang kinakasuhan, madidismiss po yan dahil hindi po sila ang tamang akusado sa kaso na ito. Ngayon, sabihin natin na ang DepEd
ay ang nagtalaga. Dinedelegate pa rin yan sa DPWH at hindi natuloy o hindi ma-count yung number of school buildings or classrooms na ipagawa. Yung fault, kung hindi nila maituturo sa DPWH, lalong hindi maituturo dun sa mga taong walang control dun sa pagkagawa. Tama. So medyo malabo tong kaso na ito. Ito nga, attorney, kahapon ay panibagong balita naman o panibagong kaso o isa pa nga nitong grupo ni Antonio Trillanes. Ano ho ba ang nakikita po ninyo dito, attorney? Laban po ito kay Vice President Sara Duterte. Papaano niyo po tinitingnan ito nga paghahain nga ng mga kasong plunder at graft laban po sa pangalawang Pangulo? May sapat ho bang ito para po sa inyo legal na batayan? Sa ngayon kasi, I understand, magkakaroon yan ng legal issue at maaaring Korte Suprema ang magde-decide nito. Ang ating Vice Presidente, as any Vice President, ay impeachable officer. Normally, kapag impeachable officer ka, hindi ka muna pwede hainan ng kriminal na dapat kaso pala eh. or kahit anong kaso dahil ang implication niyan ay may immunity ka. Hindi ka Yun naman pala. Kaso nga lang, makukulit itong asong ulong. O lulong. Kilala nyo naman yan. O si Tonyo. Hindi naman pala pwedeng hainan ng kaso hanggat nakaupo sa pang Vice President. Kaso nga lang, makulit lang ito eh. Si Tonyo, masyadong makulit. So, lipat tayo sa usaping kalusugan. Ito ni Junior. So, ano kaya ang implikasyon nito sa kanyang katawan? Ilang test pa ba ang kailangan? Balita natin, parang bakit napapag-usapan? Bakit hindi pribado? Malubha ba ito? Nagtatanong lang Alamin natin dito. Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y nasa galaan na naman, kaya kung saan tayo nabutan, dito na naman tayo magla-live. No? Well, in any case, ako po ay nasa labas lang naman po ng syudad at ako naman po ay may mga tinitingin-tingin lang at babalik din tayo maya-maya. No? Pero ngayon, napag-usapan natin siyempre yung nabalita na nagpunta raw ng hospital si Marcos Jr. at siya ay na-diagnose na meron siyang diverculitis. Now, unang-una po, yung taong bayan, may karapatan talaga para malaman kung anong estado ng kalusugan ng presidente. Kasi siyempre, ang presidente, ang pinakamataas na opisyalis ng bayan at siyempre yung kalusugan niya ay magdedetermine kung kaya pa niyang gawin yung katungkulan niya bilang presidente. No? So, dapat talaga magkaroon ng transparency. No? Hindi gaya nung nangyari nung nagkasakit ang tatay niya na si Marcos Jr. na talaga palang meron ng kidney failure at kung ano-ano ng sakit, tinatago pa. No? At pilit lang talagang binubuhay ng mga panahon na yon. No? So, ang sakit ata ni Marcos Jr. Sr. noon lupus na itinago nila sa tao, no? Dahil ayaw nila na malaman na malapit na pwede nang pumanaw yung kanyang ama noong mga panahon na yon. Dahil kapag pumanaw nga, paano pa mangyayari? Talagang yung mga panahon na yon talagang ayaw na sa kanya ng taong bayan. So, nagpupumilit. Now, itong diverticulitis, ito po isang gastrointestinal disease. No? Now, ako naman, hindi doktor, pero tinitignan ko yung Mayo Clinic. Ang sabi naman ng Mayo Clinic talaga, kapag ikaw ay matagal nang gumagamit ng cocaine, yung gastrointestinal diseases ay po pwedeng mangyari. Pero siyempre, ang mga epekto ng paggamit ng cocaine, lalo na long term, ang pinakamasama dyan sa puso. Kasi nga, para magkaroon ng high, talagang pinabibilis yung tibok ng puso. No? So, ang epekto niyan ay pwedeng magkaroon ng heart attack, pwedeng magkaroon ng stroke, pwedeng magkaroon ng blood clot. No? Yan yung mga physical. At saka yung gastrointestinal. Yan nga yung rinireklamo ngayon ni Marcos Jr. No? Ngayon, bukod pa dyan, syempre yung estado ng pag-iisip. Pwedeng magkaroon ng paranoia, pwedeng magkaroon ng detachment from reality. At tingin ko, yan naman ngayon ay nakikita rin natin sa pagkatao, sa pag-iisip ni Marcos Jr. dahil hindi na niya naintindihan kung ano nangyayari sa kanyang kapaligiran. Yan. So,
Alam niya, hindi na niya alam na talagang nagdudusa na yung mga taong bayan. Halos sa kalahati ng ating, mahigit pa sa kalahati ng ating mga mamamayan ay talagang naghihirap na, at saka walang patigil nga ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Pero siya parang walang problema sa mundo, tuloy-tuloy pa rin, party-party rito, singot-singot there and then, na talagang yan po talaga epekto ng cocaine, no? Kaya nga po yan pinagbabawal. Hindi ko nga maintindihan bakit itong mga mayayaman naman pinagbabawal. Ang sinasabi nila kasi natural daw yung cocaine, galing daw yan sa halaman, kaya ginagamit nila. Hindi nila alam na talaga ikamamatay po talaga yan. Yan, kita nyo na. Halata naman, kaya napapasugod dito sa... Oo. Ngayon, kung hindi naman umuugong na malala, ano ang implikasyon niyan? Dapat kasi, sabihin na kung hindi na kayang mamuno at ite-take over na ni BP Sara para naman maging maayos-ayos na. Kasi wala na talaga Bagsak ang ekonomiya, $59, magsi-60 na. At meron pa nga tayong balita, makikiusap daw sa Bangko Sentral na, wag naman umabot daw ng 60. Diyos ko po, mapipigilan nyo yan. Hinayaan nyo kasi. Hala, bakit magalit ang Malacanang kay Atty. Topacio? Yan yung title. Ipasok natin to. Ano yung mensahe ni Atty. Topacio patungkol saan? Kanino? Naalala ko tuloy yung storya, ewan ko kung totoo ito, tungkol sa consultation. Meron daw isang trip si Pangulong Marcos Jr. out of town. So, nandun sila sa isang helicopter. Noong bababa na sila, nakita nila maraming tao, inaabangan si Pangulong Marcos Jr. Sabi may mga kasama siya, yung mga miyembro ng gabinete niya. Kasama doon si Larry Gadon. Nandiyan sa helicopter. Sabi ni Larry Gadon, Mr. President, meron akong 1,000 pesos dito. Ihagis kaya natin sa bintana. Yung makakapulot noon, may isang magiging masayang Pilipino ngayong hapon na ito. Sabi ni Larry Gadon. Sabi ni Ralph Recto, mali ka, Larry. Ito, 2,500 piso. Ihulog natin sa helicopter. 2 Pilipino ang matutuwa. O, di ba? Hindi lang isa, 2. Pumasok. Yung isa pang gabinete, si Sak, si Anton Lagdameo. Mali kayo pareho. Ito, magtitig 100 piso ko rito. Hulog nyo natin sa bintana ng helicopter. 10 Pilipino ang matutuwa. O, mas marami. Pumasok si Aimee, sabi niya, mali kayong lahat Yung kapatid ko, ihulog nyo lahat ng Pilipino. Native democracy. Sino mas maraming matutuwa. Kaya ito ko ay nagagalang Hindi naman ako. Mahulog daw si BPM. Tawag yan, attempted murder. Baka i-blatter tayo ni Claire Castro. Tapos tayo lang dito, tayong lahat dito. Accessories sa kayo. Lahat ng tumawa daw. Si Dixon. Sabi ni John Lee Remunia. Parang sumigaw ng Marcos resign. Palibadong kaso na naman, attorney! Hindi pala ikaw deputy, sir. Wala ka naman tuturo. Sir, ikaw pala may tuturo I love you! Magandang tanghali po sa inyo lahat. At unang-una, maraming salamat kay Ginoong Lester Olavia sa kanyang napakagandang pagpapakilala. Hindi ko lang alam kung pinupuri niya ako o niyayari niya ako kasi doon sa kanyang pagpapakilala, binilang ko 5 beses niyang sinabi yung maliit, yung word na maliit. Aray ko. Bago meron pang down to earth. Oh. Hindi ko alam kung sinasadya Anyway, alam niyo po, just to be very brief because I know we're all looking forward to hearing dito sa ating batang-batang magiging Bulacan chairman, si Ginoong Jad Racal. Ang nais ko lang itanong sa kanya, ready ka na ba, Sir Jad? Sabagat alam mo, dito sa mga panahong ito, kapag ikaw ay nagiging kritiko ng gobyerno kung ano-anong kaso
ang isinasampa sa'yo. Nagiging libelous ka, nagiging seditious ka, katulad namin ni Jimmy Bondok. May kaso na naman kami bago, a few days ago, inciting to sedition. Sabi ko, kung inciting to seduction, baka maniwala pa sila eh. Pero inciting to sedition, mahirap yan. Oo, kita nyo naman ang nangyari kay Leandro Leviste. Naging kritiko na ng gobyerno, pinatawa na ng multang 24 billion. Iimbestigahan pa ng ombudsman. So napakahirap po. These are dangerous times for the political opposition. Sapagkat ibang klase po talaga itong pamahalang ito. Sapagkat they're now in a panic mode. They're circling the wagons, so to speak. Sapagkat nakikita po nila ang katapusan ay malapit na. Yon, the end is near, ika nga. Totoo naman yan. Malapit na ho ang 2028. Kaya yung mga yan, kung kailangan nilang magbalik bakod, ay gagawin nila. Yung mga yan, yung mga ulupong na yan. Diyos ko, hindi papayag si VP Sara. Hindi kayo uusad kay VP Sara. Hindi kayo uusad sa mga Duterte. Marcoleta, hinamon si Lacson ng debate. Sa tingin nyo, lalaban si Lacson? Hindi. Hindi kakayanin ng utak ni Lacson, yung utak ni Senador Marcoleta. Pagbabasura sa Minority Report. Ano ba yung usapin dyan? Kasi hanggang ngayon, wala pa rin, hindi pa rin sila nagbibigay ng report sa committee report. At hanggang ngayon, hindi pa nila pinapalabas si Balulong. Bakit? Nagbabaga po ang galit at init ni Senador Rodante Marcoleta laban po kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At ngayon may hamon po ito pong si Senador Marcoleta kay Ping Lacson. Dalawa po yung kanyang hamon. Una ay dapat maglabas po at sabihin ni Senador Lacson sa pamamagitan ng kanyang privilege speech. Itong sinasabi niya na basura at dapat daw na nasa basurahan yung inilabas na minority report ng bloke po ng minorya dyan po sa Senado. At pangalawa, binabanggit niya kung ayaw niya naman na magsalita sa plenaryo at sa pamamagitan ng kanyang privilege speech, magdebate ho sila. At mamili ho sila, magdebate sa telebisyon. So mamili ho itong si Senator Lacson, ilabas niya sa Senado at sa pamamagitan ng privilege speech itong mga pahayag niya na basura yung minority report or magdebate sila sa telebisyon, live, lahat po ng media. So yun po ang galit na galit na pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. So sakto ho ito dahil sa ngayong Lunes ay babalik na po sa sesyon ang dalawang kapulungan ng Kongreso at matapos po yung bakasyon. So dito ho ay asahan na natin na maghaharap at ewan natin kung magtutuos ito pong sina Senator Rodante Marcoleta at si Senator Ping Lacson dahil sa magkikita po sila sa sesyon ngayong Lunes. At sabi ho ni Senador Marcoleta, mas nakakabastos yung mga pahayag ni Senator Lacson dito po sa minority report at kanyang binibigyan din na wala pong masama sa paglalabas po ng minority report na kung saan ay isinapubliko nga ho ni Senator Marcoleta kasama po si Senator Amy Marcos. At ganyan din, siyempre ito po ang issue pa rin yung may kinalaman sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee dito po sa flood control scam na ito. Yan ang problema yung flood control na yan 'Di ba? Wala pa rin the big fish ang hinahanap. Nililito nila ang taong bayan. Ngayon, meron naman silang pasakali na hindi raw minamadali. Ang alin? Pagpapakulong sa big fish sa flood control, huwag madaliin. Bakit? Ilang buwan na ho yan. Meron na nga kayong nadamay ng mga ibang personalidad, tapos sasabihin nyo, huwag madaliin. Ano ba yon? Ang gusto ng taong bayan ay makulong na. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin naiimbestigahan. Yun ang nakakalungkot. Hanggang ngayon, hindi pa nila nilalabas sa media itong si Balulong. Hindi pa humaharap. Minsan lang pumunta sa ICI, tinago pa.
executive session, di ba? Ito ha, wag daw madaliin, sabi. Panoorin natin. PG Padulyon, iginiit na huwag madaliin ang proseso ng pagkapakulong para hindi na maulit ang nangyari sa akwital ng mga big fish noong PDAP scam. May katwiran din naman, ano ha? TJ Mendoza, magbabalita. TJ. Jen and Nelson, hindi kailangan madaliin ang proseso. Yan ang naging sagot ni Prosecutor General Richard Padulyon sa agam-agam at tanong ng publiko kung kailan nga ba makukulong ang mga tinaguriang big fish sa likod ng maanumalyang flood control projects. Matatanda ang noong Martes, isang dating mambabatas na ang nasampulan at ngayon nasa kustodiya na ng New Quezon City Jail matapos nga hainan ng warrant of arrest at kusang sumuko sa pulisya noong Lunes. Jen and Nelson, tila hindi pa rin naiibsan ang galit ng taong bayan kaya ang Justice Department huling iginiit ang timeline na aasahan ng publiko sa pagpapanagot sa malaking isda o malalaking isda sa naturang kontrobersiya. Dagdag pa ni Padulyon, Jen and Nelson, mukhang ngayong linggo o sa susunod na linggo ay mahahainan na ng sabpina si Senador Jinggoy Estrada at correspondent nito sa plunder case ang dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Jen and Nelson. Yung big fish, Senator Jinggoy at saka si Secretary Bonoan, ganun ba? Yan ang Nelson, ang tinuturing na big fish dito sa mga ganitong usapin ay ang mga public officials at kabilang dyan ang mga mababatas at ang dating namuno nga dito sa Public Works. Yun nga, ang suntukuyan na big fish na kakasuhan nila, yung matibay na kaso, next week ay si Jinggoy at saka si Secretary Bonoan, ganon? Tama, Jen and Nelson, pero yun ay ang nabanggit kanina ay isasabpina pa lamang sila para dun sa mga plunder case na isasabpina. Pero parang gusto din nilang tuluyan, ano? Yung Joel Villanueva, wala silang binanggit doon, isasabpina rin ba? Jen and Nelson, kung di tayo nagkakamali, ay tumanggap pa o sumasa ilalim pa sa preliminary investigation itong si Joel Villanueva kung kaya't tumadaan pa siya sa iba pang proseso dito sa Sandigan Bayan at sa DOJ. Kung kaya't hindi pa siya nabanggit kanina pero ang nabanggit lang ni PG Padulyon ay yung 60 days na hinihintay para doon sa kanyang counter affidavit pa. So paano naman yung big fish din ng yung sinasabi ni Diskaya at saka ni Senator Ping na meron din mga mababatas parang 60 plus yun eh. 60 plus na congressman contractors. Doon ba? Walang nabanggit si PG Padulyon? Jen and Nelson, na nabanggit sa atin kanina ni PG Padulyon ay yung mga nababanggit sa mga testimonya ng mga naging witness nga dito sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ay kailangan pa nilang busisiin, hanapan ng mga matitibay pang ebidensya kung kaya't ayaw nilang madaliin yung proseso, gusto nila ay dumaan ito sa masusing investigasyon para hindi nga madala o maulit yung mga nangyari noong PDAP scam na madaling na-acquit itong mga big fish nga dito sa Sandigan Bayan. Wala talaga. Diba? Sabi ko nga sa inyo, pinagtatakpan nila yung the big fish eh. Kung sino lang ang gusto nilang, alam niyo kung bakit, baka isunod na sila Senator Jinggoy. Isunod si Senator Villanueva. Alam niyo naman na si Senator Jinggoy ay medyo dumidikit kay BP Sara. At sabihin na natin na ayaw na ni Villanueva doon sa kampo ni Bungitngit. So, dito siya kay BP Sara. Ngayon, malapit na ho ang February. Konting kembot na lang. Ilang araw na lang February na. Actually, 26 na ngayon. So, may 5 days pa. 5 days, February na. Bilang ka ng 6, tapos na yung 1-year bar rule ni BP Sara sa complaint ng impeachment. Ngayon, kung sakali na masampahan ng kaso at mawala sa pwesto at makulong nga itong 2 senador, pilay na ho ang Duterte Black. Ganon sila gumalaw ngayon. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi yan magwawagi. Taong bayan na ho ang magsasalita diyan. Kahit sabihin na nila na ituloy ang impeachment complaint, ay mababasura lang yan. Bakit? Universe na ang kumikilos para sa mga Duterte at kay BP Sara. Maliwanag sa maliwanag
na lahat ng yan ay panggigipit lang. Kasi kita nyo nga, takot na takot sila kay BP Sara sa 2028. Naghahanap na sila na pwede na lang ilaban kay BP Sara or hindi patakbuhin si BP Sara sa pagka-presidente. Ganun lang kasi ayaw nilang ma-back to you. Ayaw nilang makulong. Diyos ko. Kumusta naman kaya ang pakiramdam ni Bongitngit? Ano kaya? Malubha kaya ang ano? Malubha kaya ang sakit? Ano sa palagay mo? Kasi hindi mababalita yan kung hindi malubha eh. Baka malubha. At hinihintay lang ng taong bayan kung ano magiging resulta. Ikaw, ang nanonood sa akin, ano sa palagay mo? Konti na lang ba si BP Sara na ang presidente? Konting-konti na lang yan. Asahan natin yan. At doon naman sa The Big Fish, mag-ready-ready na kayo. Mag-prepare na kayo. Dahil pag naningil ang Agila ng Davao, sigurado kayo. Hindi na kayo makakalusot. Sa lahat ng mga pinagagawa nyo, ilang taon nyo pinagbibira si BP Sara at mga Duterte, kami naman. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, paki-like, paki-share, paki-subscribe, at huwag mong kalimutan i-type kung nasaan ka na. Para nakakalam natin, alam natin kung sana umabot ang video hanggang sa muli. Bye-bye!